Hi mga preni! Gumawa ako ng bagong recipe na pwedeng pamalit sa karne. At ito naman ay kayang-kaya din ng budget nyo. At hindi lang yan, pwede rin itong pangmalakasan ha dahil nakaka-exercise din talaga. Itsura pa lang ng sarsa ay nakakatakam na. And I'm Fanny from Fanny's Cookery. Meron tayong quail egg, hugasan natin. Ayan, at isa lang natin ang lutuan. Lagyan ng tubig na saktong makakaluto ng egg. Buksan ng init at iset over medium heat. Lagyan natin ng 1 bottle cup of vinegar. Tapos ilagay na rin natin ang egg. Pakuluan at lutuin ng 4 hanggang 5 minuto. At meron din tayong 250 grams na tofu. Pwede din kayong gumamit ng mga nabibili sa palengke ha. Ipadry lang natin para mabawasan ang mga excess liquid nito sa loob. Para naman kapag pinirito natin ay hindi ito tatalsik. Bali 4 na block tofu ito na kagaya na sa palengke. Hahatiin ko ito at i-slice natin into cubes para mabilis itong lutuin. At para sa kompletong listahan ng mga sangkap ay panoorin ang video hanggang dulo. Budburan natin ng asin at pamintang durog para naman magkaroon ng lasa ang loob nito. Itabi muna. At sa isang bowl ay pagsamahin natin ang 2 tablespoon cornstarch, 1/2 cup all-purpose flour. Cayenne powder, optional lang. Pag wala, ignore nyo na lang. Salt, ground black pepper, and seasoning granules. Mix well until combined. Pagkatapos, ilagay na natin dito ang seasoned tofu. At i-coat lang natin dito. And make sure na mapuli coated ang mga ito para maganda naman ang result natin mamaya. Kagaya nito mga preni oh. Ayan, at pwede na nating i-fry. Heat the pan at mag-add ng cooking oil. At kapag mainit na ito ay ilagay na natin ang coated tofu 1 by 1 lang. Malaki ang aking kawali kaya naman ilalahat ko na ang mga ito. Tapos i-reserve natin itong remaining breading mix. Stir occasionally para pantay ang pagkakaluto. I-fry lang natin hanggang sa maging golden brown at ilagay sa paper towel to remove the excess oil. Bawasan ang mantika at mag-iwan lamang ng 2 kutsara. Tapos maglagay tayo ng 2 tablespoon of butter. Tunawin lang natin until bubbles. Ilagay na ang onion, saute until translucent or hanggang sa lumambot na to. Saka ilagay ang garlic, saute until aromatic. Diced carrot. Ito ay mga leftover ko lang kaya konti lang ang inilagay ko para hindi naman sayang. Saute natin for a minute. At meron din tayong mushroom. 1/2 cup lang ang gagamitin ko dito or pwede kayong gumamit ng nasa pack dahil mas mura yon. At saktong dami lang din. Saute natin ito for about 2 to 3 minutes. Then lagyan ng 1/2 can evaporated creamer o evaporada. Tamang dami lang ang ilalagay natin. Haluin natin para kumalat. Let it simmer. Then season with salt and ground black pepper. At kapag kumukulo na, ay combine natin ang remaining breading mixture at water na ito ay tamang dami lang din sa sauce natin. A total of 3 cups of water. Mix well to dissolves. Then ibuhos ng dahan-dahan dito sa pan while stirring para hindi namumuo. Haluin ng tuloy-tuloy hanggang sa wala ka nang nakikitang lumps. Ilagay ang quail eggs. Kumunti na ito, kinain yata nung tagabalat ko kanina. Kaya ayan na lang yung natira. Pagkatapos ilagay na rin natin ang fried tofu. Haluin natin. Tapos meron din akong leftover na green peas. 1/3 cup lang ang ilalagay ko at saktong dami lang ito dito. Ituloy ang pagluluto hanggang sa lumapot na ito. Yung ganitong consistency ng sauce mga preni ay ayos na. Ayan, turn off the heat. At kung nakaabot kayo sa punto ng bidyong ito ay mga tagasan naman kayang nakapanood ng video kong ito. Hello po sa inyo at maraming salamat. At kumusta mga preni, nagustuhan niyo po ba ang sariling recipe ko na ibinahagi ko today? Pwede kayong mag-iwan ng komento. Pasado ba? Siyempre may kanin tayo. Tapos lagyan natin ng creamy tofu. Ay grabe. Ang sarap po. Kain na po tayo. At itry nyo na rin.
Kaya i-like, i-share at i-follow nyo na ako para updated kayo sa mga reseping ibabahagi ko pa. Huwag kalimutan, cook with love. Thanks for watching. Bye-bye!